Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin. Alam mo, may mga ideya na kapag naririnig mo, parang biglang nag-iiba ang kulay ng lahat. Oo, parang may nag-click, no? Yun nga, at ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga ganong ideya. Ang misyon natin, susuriin natin ng malaliman itong mga sources tungkol sa isang napakalaking konsepto, ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakaraniwan, kapag sinabing glory o kaluwalhatian, ang isip natin, kapangyarihan. Liwanag, karunungan, isang bagay na nakakasilaw. Pero paano kung ang pinakatunay, yung pinakamatinding kaluwalhatian ng lumikha, ay naipakita sa paraang hindi natin inaasahan? Sa isang madilim na lugar, Oo, sa pamamagitan ng kahinaan, sakripisyo at pag-ibig sa krus. eksakto. At itong mga material na nasa harap natin, hindi lang to basta bagong perspektibo eh. Parang sinasabi nito na baka mali ang pagkakaunawa natin sa buong kwento mula pa sa simula. So fundamental talaga yung shift. Oo, ang pananaw dito, ang cruise ay hindi lang isang rescue mission para sa atin. Ito raw yung sentro ng buong kasaysayan ng paglikha. Dito raw binigyan ng bagong definisyon ang lahat halaga, pag-ibig at yung mismong kahulugan ng kaluwalhatian. Nakaka-excite yan. Isang ideya na kayang baguhin ang lahat. Kaya samahan mo kami ah. Handa ka na bang sipatin kung paano ang isang simbolo ng matinding pagdurusa ay maaring maging pinakamaliwanag na pagpapakita ng kaluwalhatian? Okay, so para maunawaan natin yung kabuuan, kailangan nating magsimula sa isang problema. Sinasabi sa material na ang mga utos ng Diyos, Yung 10 utos halimbawa, oho yun, na dapat sana'y gabay tungo sa buhay, ay naging batas ng kamatayan daw para sa atin. Pamilyar yan sa marami, pero bakit nga ba? Bakit ang isang bagay na galing sa Diyos ay nagiging sanhi ng kamatayan? magandang panimula yan. Kasi dyan nakasalalay ang buong argumento. Kasi aminin natin, sa sarili lang nating lakas, sinong makakasunod sa lahat ng yan ng perpekto? Wala. Imposible. It's impossible. Ang sabi ng source, ang batas daw ay parang salamin. Ipinapakita nito sa iyo kung gaano kakadumi, pero hindi ka nito kayang linisin. So sa bawat pagsubok natin sundin, lalo lang nating nakikita yung mga pagkukulang natin. Gets ko. Dahil dyan, sa halip na magbigay ng buhay, ang batas, nagiging batayan lang ng paghatol. It just highlights our failures. So para siyang high jump bar na imposibleng abutin. Sa bawat talon mo, sumasablay ka at mas lalo mo lang nararamdaman na talunan ka. Tama. Pero dito raw pumapasok ang solusyon at hindi ito yung, sige, subukan mo pa ng mas maigi. Iba. Ibang-iba. Dito na ipinapakilala ng source yung papel ng banal na espiritu. Ang argumento parang ganito, pagkatapos mangyari yung pagtubo sa kasalanan, sa pamamagitan ng dugo nung tinatawag na ikalamang persona ng Diyos, Si Kristo? oo, nagkaroon ng isang fundamental shift. Ang espiritu daw ay nananahan na sa kalooban ng tao. At ang trabaho niya, hindi na isulat ang utos sa bato, Kundi sa puso? kundi iukit mismo sa puso natin. Ito na yung bagong tipan o New Covenant. Gusto ko yung analogy na yan. Hindi na siya external hardware, kundi isang internal software update. Oo, parang ganun. Mula sa pagiging batas ng kamatayan na panay-bawal, nagiging batas ng buhay siya kasi nanggagaling na sa loob yung pagnanais na sundin nito. Eksakto. At yung sakripisyo niya ang naging susi. Sa pamamagitan ng espiritu, nagkakaroon daw tayo ng kakayahang talunin yung pagnanasa ng laman, yung internal force na laging kumokontra sa mabuti. So may access na tayo sa parehong kapangyarihan na ginamit niya? Ayon sa material, oo. Kung paano siya nagtagumpay, binibigyan din tayo ng kakayahan na magtagumpay. I like that idea. Pero yung pinaka-challenging na part para sa akin dito ay yung pag-frame sa krus. Kasi sa kultura natin, ang krus ay simbolo ng kahiyan, pagkatalo. Ng pinakamasakit na kamatayan, oo. Pero inilalarawan ito dito bilang sandali ng pagtanggap ng pinakamataas na kaluwalhatian. Paano nangyari yung ganong kabaligtaran? Parang ang layo. Dito na papasok yung kakaibang lohika ng source, yung tinatawag na divine logic. Hindi siya linear, pero mayroon siyang napakagandang chain reaction. Ganito raw.
Sige. Ang sakripisyo sa krus, hindi lang sa isang event, siya yung trigger. Dahil sa ginawa niyang yun, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita at naintindihan ng mga nilikha kung ano ba talaga ang itsura ng pag-ibig ng Diyos. So hindi na lang siya abstract na konsepto ng God is love. Eksakto. Naging totoo. Naging isang konkretong pangyayari na pwede mong ituro at sabihin, ayan, ganyan magmahal ang Diyos. Tumpak. Ayan, ganyan. At kapag naranasan mo ang ganoong klaseng pag-ibig, ano ang natural na response mo? Siguro pasasalamat? Pagmamahal pabalik? Ayun, love begets love. Sabi ng source, ang natural na response ay mahalin siya pabalik at yung pagmamahal na yon, yun ang nagbabago ng lahat. Paano? Lahat. Kasi kapag tunay mong minamahal ang isang tao, ayaw mo siyang saktan, di ba? Ayaw mong gawin yung mga bagay na ikalulungkot niya. Biglang nagiging kasuklam-suklam sa'yo ang ideya ng pagkakasala. Hindi na dahil bawal, kundi dahil... Dahil ayaw mong suklian ng sakit yung pag-ibig na binigay sa'yo. So, hindi na siya tungkol sa pag-iwas sa parusa, kundi tungkol sa pagpapanatili ng relasyon. At kung ayaw mo na magkasala dahil sa pag-ibig, anong kasunod niyan? O dito na kumukonekta lahat. Kung wala ng pagmamais na magkasala, wala ng kasalanan. At kung wala ng kasalanan, wala na ring kamatayan dahil ang kamatayan ay bunga lang ng kasalanan. Wow! Okay, nakikita ko na. Kaya kung susundan natin yung buong kadena, ang krus ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos dahil ito ang nag-iisang daan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, sa aktong iyon, hindi siya natatalo. Sa halip, siya ay nagtatagumpay sa kanyang pinakasentral na misyon. At iyon, ang tagumpay ng pag-ibig laban sa kamatayan, iyon ang kanyang kaluwalhatian. Sandali, Peka. Parang ang hirap lunukin nung isa pang ideya dito tungkol sa halaga natin. Sinasabi sa material na sa simula, bago ang lahat ng ito, ang mga nilikha ay walang gaanong kabuluhan sa Diyos. Oo, mabigat yan. Na pwede niya tayong likhain o pawiin anumang oras. That sounds really harsh. Parang sinasabi na disposable tayo. Paano natin i-reconcile yan? Oo, at napakahalagang pag-usapan yan kasi kung hindi, pwedeng ma-misinterpret. Hindi ito sinasabi para maliitin tayo. Actually, kabaligtaran. Paano? Ang punto ng source ay ito. Ang halaga natin ay hindi intrinsic, hindi mula sa sarili natin. Kasi kung ikukumpara sa isang walang hanggang lumikha, ano nga ba tayo? Sabi sa material, tanging ang Diyos lang ang makakapagbigay ng tunay na halaga sa kanyang nilikha. Okay. At ang halagang itinakda niya sa atin ay... Paano yun nangyari? Paano mo bubigyan lang ng isang bagay gamit ang sarili mo? Para siyang resibo. Ang halaga natin ay hindi yung produkto, kundi yung presyong dinayad. Ganun ba? Magandang analogy yan. Yung resibo. Para mas luminaw, ipinapaliwanag doon ng source gamit yung relasyon sa loob mismo ng Diyos, ng Trinity. Okay. Sinasabi rito na para sa unang persona, ang Ama, ang ikalawang persona, ang Anak, ay ang lahat sa Kanya. Siya yung pinakamahalaga sa buong sansinukop. At ganun din pabalik. Perfect relationship. Oo. Pero para iligtas tayo, isinuko nila ang isa't isa. Ang Ama, tinalikuran ng Anak sa krus. Ang Anak, tiniis yung pagkakahiwalay. Isinakripisyo nila yung pinakamahalaga sa kanila para sa atin na sa simula ay walang gaanong kabuluhan. So, dahil sa laki at lalim ng halaga nung isinakripisyo niya, doon nagmula ang halaga natin. Ito yung konsepto ng transferred value. Ayon. Ang halaga ay hindi na base sa kung sino tayo, kundi sa kung ano ang ipinambayad. Parang isang ordinaryong canvas na naging priceless kasi si Da Vinci ang nagpinta. Iyon mismo. Ang ganda niyan. Ang halaga ay hindi sa tela, kundi sa kung sinong umangkin at nagbuhos ng sarili dito. Wow! At ang krus ang naging price tag natin. At ang presyo, dugo, luha at yung nasirang relasyon ng ama at anak. Kaya ngayon, kapag tinitignan tayo ng Diyos, hindi na yung orihinal na kawalang halaga natin ang nakikita niya. Kundi yung resibo, yung alaala ng sakripisyo niya. Oo, nakikita niya tayo bilang mga nilikha na binili ng pinakamahal na presyo sa buong sansinukop. Okay, malinaw na sa akin yan. Ang ganda ng pagkakakonekta. So balik tayo. Ano na ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito?
Matapos nating pag-usapan ang batas, pag-ibig, halaga, ano ba talaga ang kaluwalhatian ng Diyos ayon dito? Ito na. Ito na yung pinakapuso ng usapan natin. Ang kaluwalhatian ng Diyos ayon sa source ay hindi lang yung omnipotence niya, yung kapangyarihan niyang lumikha ng mga galaxy. Hindi rin yung omniscience niya. May mas mataas pa. May mas mataas pa. May isang napakatapang na pahayag dito. Sinasabi na ang buong istruktura ng sanlibutan, ang physics at metaphysics nito, ay nakasalalay sa isang katotohanan. Mas maluwalhati ang pag-ibig kaysa sa lakas. Teka, may isang salita sa teksto, di ba? Galing sa Korean, mo hashim, na translate as recklessness o kapusukan. Oh, recklessness. Parang delikadong falitayan kapag ikinabit sa Diyos, no? Parang walang ingat. Well, ang ibig sabihin daw niyan ay isang uri ng pag-ibig na walang ingat, yung handang isuko ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Walang cost-benefit analysis. Ah, yung pala yun. At sinasabi na ang kapusukang mang ito ay mas hindi maunawaan at mas maluwalhati pa kaysa sa kapangyarihan niyang lumikha ng mga bituin mula sa wala. Mas maluwalhati pa sa paglikha. Tama. At hindi ito recklessness na bunga ng kawalan ng isip, kundi ng absolutong pagmamahal. At itong kapusukang na ito, itong pag-ibig na ito, ang tanging bagay na kayang talunin ang pinakamalakas na puwersa sa sanlibutan. Ang kamatayan. Ang kamatayan. May isang linya dyan na talagang tumatatak. Ang kamatayan ay halos lahat ay kayang talunin, ngunit tinalo ng pag-ibig maging ang kamatayan. Kasi ang pag-ibig daw ay buhay. At ang pagpapakita ng pinakamalakas na puwersang ito sa pinakamahina nitong anyo sa isang taong nakapako sa krus, iyon ang sukdulang kabalintunaan. At doon matatagpuan ang sukdulang kaluwalhatian. Isang kaluwalhatian na hindi nakikita sa pagpapakitang gilas, kundi sa ganap na pagsuko. Wow! Ngayon kung ang krus ang turning point, ano yung endgame? Paano nito tatapusin ang kwento ng paglikha ayon sa mga material na ito? Inilalatag ng source ang isang malinaw na proseso, parang serye ng mga natural na konsekwensya. Una, dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig na yan, ang mga mananampalataya nagkakaroon ng tunay na akayahan magtagumpay laban sa kasalanan. Hindi na isang walang katapusang laban. Oo, ang resulta nito sa huli ay yung tinatawag na resurrection and transformation, isang ganap na pagbabago. Okay, so yan yung epekto sa individual, pero paano ito nakakaapekto sa buong universe? Dito lumalawak ang kwento. Kasi kapag napatunayan na, sa pamamagitan ng bilyon-bilyong buhay, na ang mga utos ng Diyos ay posible palang sundin, Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig? eksakto. Mawawala na raw ang anumang duda sa katarungan ng Diyos sa buong sanlibutan. Yung tanong na, mabuti ba talaga ang Diyos? Masasagot na. At dahil nasagot na yan, anong mangyayari sa free will o malayang kalooban? Ito yung isa sa mga pinakamalalim na punto. Mawawala na raw ang mismong posibilidad na magkasala pa. Pero hindi dahil inalisan sila ng kalayaan. Kundi, Sa halip, ang kanilang malayang kalooban ay magiging perpekto. Kasi lubos na nilang nauunawaan ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Kaya't hindi na nila nanaising pangpiliin ang kasamaan. so ang pagpili sa mabuti hindi na isang pakikibaka. Ito na yung pinaka-natural at masayang gawin. Yun na. At kapag perpekto na ang malayang kalooban, wala ng kasalanan. At kung wala ng kasalanan, wala ng kamatayan. Ayun, kumpleto na ang logic. Kaya ang krus pala, ayon sa pananaw na ito, hindi lang isang patch kit o plan B. Ito pala ang mekanismo na magdadala sa buong proyekto ng paglikha sa perpektong katapusan. Yun ang pangwakas na deklarasyon. Sinasabi na sa huli maging ang kamatayan mismo bilang isang konsepto ay itatapon sa lawa ng apoy. Sa puntong yon, wala nang anumang sumasalungat sa buhay at pag-ibig ng Diyos. At doon, kumpleto na ang paglikha. Dito, ayon sa source, magiging kumpleto at perpekto ang lahat. Ang buong universe ay aalingaw-ngaw sa iisang katotohanan, na ang pag-ibig ang siyang pinakamatibay at pinakamaluwalhating bagay sa lahat. Sa pagtatapos nitong ating malalim na pagsusuri, nakita natin ang isang radikal at nakakayanig na pananaw.
Oo, nakakayanig talaga. Na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi pala sa kanyang kakayahang lumikha, kundi sa kanyang reckless, na kakayanang isuko ang lahat dahil sa pag-ibig. Na ang pinakamalakas na puwersa sa sansinukob, hindi kapangyarihan, kundi yung pag-ibig na handang magsakripisyo. Tama. Ang krus ang nagpapakita ng isang Diyos na may hindi maunawaan at halos nakakatakot na pag-ibig. Ito yung salitang ginamit sa source, dreadful glory. Hindi siya bayat. Hindi siya payapa. Hindi. Ito ay nag-aalab, mapusok at nakakayanig na pagpapakita ng kanyang tunay na kalikasan. Isang pag-ibig na nagbibigay ng suktulang halaga sa mga nilikhang sa simula ay walang halaga. Kaya't iiwan namin sa iyo ang katanungang ito para sa iyong pagninilay. Kung ang pinakamataas na uri ng kaluwalhatian, ang sukdulan ng kapangyarihan, ay matatagpuan pala sa pagsuko, sa pagpapakumbaba at sa mapusok na pag-ibig at hindi sa paggamit ng lakas o pag-angkin ng posisyon, paano nito binabago ang pagtingin mo sa sarili mong mga tagumpay, mga kahinaan at sa tunay na kahulugan ng isang makabuluhang buhay?